Ang tunay na batayan ng kadakilaan ay hindi ang posisyon, hindi ang kayamanan, at hindi ang katanyagan, kundi ang totoong paglilingkod sa Diyos at sa kapwa na may pagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay greatness. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers at supporters ng Word of the Day. Dahil sa inyo ay naitataguyod natin ang ating online mission at media evangelization. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos na maging dakila. We are all called to greatness. Siguro sasabihin natin, paano naman yun? Tayo ay napaka-simpleng tao lamang naman. Kumbaga, hindi sikat, walang kapangyarihan, walang kayamanan. Paano tayo magiging dakila? Magiging great? Teka, siguro, kung ang ating pagbabatayan ay batayan ng mundo, abay mahirap talaga. Dahil ang mundo, kinikilala ng mundo ang dakilang tao sa kanyang posisyon, sa kanyang kayamanan, sa kanyang katanyagan. Kaya nga maraming tao sa mundo, dahil sa kagustuhan nilang maging dakila, abay nagkukumahog na magkaroon ng maraming kayamanan, magkaroon ng maraming kapangyarihan, posisyon, at magkaroon ng pagkakataong maging tanyag sa buhay. Pero hindi ito ang batayan ng Diyos. Ito yung sinasabi sa ating gospel. Ang greatness na gusto ng Diyos para sa ating lahat ay hindi yung greatness sa batayan ng mundo, kundi sa batayan ng Diyos. At ano yung kadakilaan? What is the true meaning of greatness sa mata ng Diyos? At ito yung dapat nating pakinggan. At sinasabi ko sa inyo, kahit gaano ka kasimple, maging sino ka man, kaya mo na maging dakila. You can be the great person na gusto ng Diyos para sa iyo. Sapagkat ang batayan ng Diyos, sinasabi sa gospel natin today,
kung gusto niyong maging dakila, ang sino mang gustong maging dakila ay dapat magpahuli sa lahat at dapat maging lingkod ng lahat. Ano ba yung gustong sabihin sa atin ng Diyos dito, ng ating Panginoong Jesus? Bakit magpahuli? Para bang iba ito sa pananaw ng mundo kasi ang mundo dapat mauna ka palagi for you to become a great person, nauuna. Kaya nga binibigyan ng award, no, ng mga prizes, yung mga nauna sa isang bagay na ganito, no? Kapag ka merong mga bundok, no, na bagong discover kung sinong una nakarating sa bundok na yon, ay ipapangalan sa kanya yung bundok na yon, no? Sa Europe, yung tip of the mountains ay ipinapangalan sa mga taong unang nakarating sa taluktok ng bundok na yon. So, sa batayan ng mundo, kung sino yung mga nauna, no? Kaya nga merong Guinness Book of World Record, no? Kung sino yung mga nauna, the firsts, the most, the best, sila yung naitatala. Mga kapatid, dito sa gospel, iba. Sabi ng Panginoon, kung gusto mong mauna, magpahuli ka. Kung sino nagpapahuli, siya yung una, siya yung dakila para sa Diyos. Pero ano ibig sabihin na magpahuli? Mga kapatid, kasi it calls for humility. Ang tunay na dakila sa mata ng Diyos ay yung mababa, nagpapakababa. Yung bang ang tingin ni, you first, me last. Sige, mauna ka. Susunod ako o panghuli ako. It calls for humility. Kasi kapag may humility, doon ka lang magiging lingkod. Without humility, hindi ka magiging totoong lingkod. At kinakailangan talikdan, iwanan ng sarili sa tunay na paglilingkod. Kaya nga ang batay ng Diyos, maging lingkod ng lahat. This is the measure of true greatness. To be a servant of all. Maging lingkod ng lahat. At pwede natin gawin ito sa pang-araw-araw nating buhay, sa loob at labas ng ating tahanan. Una sa pamilya, yung paglilingkuran ng mag-asawa sa isa't isa para sa kanilang mga anak, at yung mga anak tumutulong, no, sa mga gawaing bahay, paglilingkod dahil nagmamahal. No? Ito'y call to greatness. To be a great husband, to be a great wife, to be a great son or daughter, to be great parents, to be a great children, nag-uumpisa sa pamilya. Paglabas mo ng tahanan sa inyong kapitbahayan, maging dakilang kapitbahay. No? Hindi visit ng kapitbahay, kundi dakilang kapitbahay. Ibig sabihin, yung nandoon yung pagmamahal mo, pagmamalasakit mo, paglilingkod mo, pagtulong mo sa kapwa mo. Bilang kaibigan, be a great friend, be a great classmate, be a great co-worker, office mate, a great teacher, a great doctor, a great individual. At ang batayan ng Diyos ay dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa na dinadala sa paglilingkod. Diba? Wala naman tayong masyadong pakialam doon sa mga sikat at makatanyag. Hindi naman tayo natutulungan. Pero sino ang dakila para sa iyo? Yung kaibigan mong totoo sa iyo. Yung taong nagmalasakit sa iyo. Yung magulang mo, yung kapatid mo na may pagmamahal sa iyo. Sila yung dakila para sa iyo. At ganoon din sa Diyos. Tayo ay nagiging dakila kapag totoo ang ating pagmamahal at pagmamalasakit. Nagiging dakila tayo, hindi lang sa Diyos, kundi pati sa kapwa natin. Yun yung ating pangarapin. Greatness starts from where you are. Greatness starts from where you are. Kung nasaan ka, kung sino ka, kung ano ka, doon ka mag-umpisa. Lagyan mo ng pagmamahal na totoo, at paglilingkod na totoo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maglingkod ng totoo at magmahal ng totoo araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread.